paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Lolo ko si Rizaldo. Lolo mo si Rizaldo? Kamukhang-kamukha mo siya. Yun din ang sabi ng mga magulang ko. Kamukhang-kamukha ko si Lolo. Nasaan na siya ngayon? Wala na ho siya. Patay na siya? Oo. Namatay daw siya sa sobrang kalungkutan. Hindi ko na siya nakita. Gaano niyo ba kakilalang lolo ko? Kilala ko siya.
kilalang kilala. Hayop ka! Dito pa kayo sa musuleo ng aming pamilya nagtatakbo? Hindi na kayo nahiya? Tama na, kuya! Tama na! Papatayin ko ang hayop na to! Papatayin ko! Tutol na tutol sa kanyang pamilya ko. Kaya ako nagawa yun. Akala ko napatay ko siya, pero daplis lang palang naging tama niya. At nalaman namin, nabuntis na si Miranda. Kaya sa galit namin, ipinabigay namin ito sa ibang tao. Si Eliza? Totoong anak siya ni Elsie. Hindi ko alam kung sinadya ng panahon na maging kahawig siya ni Miranda. Katulad mo rin, na naging kahawig ka ng Lolo Rizaldo mo. Ano bang nangyari sa anak nila ni Miranda? Nabalitaan namin na namatay din ito dahil sa isang malubhang karamdaman. Si Aling Miranda ho? Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglaslas ng pulso. Pero nag-iwan siya na sulat. At ang kanyang dugo ang kanyang ginamit. Ano hong nakalagay sa sulat? Hihintayin niya ang lolo mo. Sabi ho ng iba, salot siya sa lugar na ito. Marami daw namamatay dahil sa kanya. Nakasaad din sa sulat na hindi matatahimik ang Sitio Lutgarda hanggat hindi sila nagkakasama-sama ni Rizaldo. Kaya ang nangyayaring lagim sa lugar nito ay dahil sa puot ni Miranda. Pumapatay siya sa nakakikilabot na pamamaraan. At ang lumang musuleo ng aming pamilya sa kanilang tagpuan, doon niya hinihintay ang iyong lolo, si Rizaldo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Humupa ng ulan. Maya-maya lang sisilay ng liwanag ng araw. Tapos na ang isang gabi. Akala ko nun hindi totoo mga kwento-kwento tungkol dun sa babae sa lumang musuleo. Akala ko pananakot lamang yun sa mga bata para matakot silang gumala sa gabi. Batang-bata ka pa noon. Edad 6 na taon. Eksaktong 7 taong gulang nang lumipat kayo sa Maynila at doon na nanirahan. Nagpasalamat nga ako at hindi mo nakalimutan ang lugar na ito. Pwede ba naman yun? Lolo Ingo? Oh, bakit, Eliza? Dati ho pala kayong nanilbihan sa bahay ni na Lolo Alipio. Oo, akong kanilang katiwala. At nang ibenta nilang bahay ng pamilya nila, sininop ko ang mga bagay na magsisilbing alaala ng inyong pamilya. Katulad ng lumang larawan na itinago ko. At saksi ako sa lahat ng mga nangyari. Lo? Oh. Sa palagay nyo, matatahimik na kaya si Aling Miranda? Sana. Lolo? Ipagdasal natin, Diana. Ipagdasal natin. Anong binabalak mo ngayon, Paolo? Babalik ka na ba sa Maynila? Hindi ko pwedeng iwan si Eliza sa ganitong sitwasyon. Nariyan na ang kanyang mga magulang. Malamang, isasama na siya pagbalik ng Maynila. Sana
Huwag nilang gawin yun. Paolo? Tio Felix, hindi matatapos ang nangyayaring ito. Kung tatalikuran na lamang nila, kailangan nila itong harapin para sa ikatatahimik ni Aling Miranda. Ha? Alam ko na ngayon kung ano nararapat na gawin. Si Eliza at si Mang Alipio, malaki ang magagawa nila para matapos ang lahat ng ito. Kami ang magtutulong-tulong para matahimik na ang kaluluwa ni Aling Miranda. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kasalanan kong lahat, Eliza. Kung hindi sana kita dinala dito, hindi sana magugulong buhay niyo. Wala kang kasalanan, Dayan. Naging instrumento ka lang para may matuklasan ako sa buhay ko at sa lihim ng aming pamilya. Babalik na ako ng Maynila. Ano, sasama ka na? Hindi ko pa alam eh. Naguguluhan ako. Pakiramdam ko, may pumipigil sa akin na lisanin ang lugar na ito. Kaya, bahala na. Hihintayin ko ang desisyon ni na Mama at Lolo Alipio. Mapanganib para sa'yo kung mananatili ka dito. Paano kung balikan ka niya? Ni Aling Miranda? Dayan. Hindi pa siya tapos. Naghahanap pa rin siya. Ikaw, si Paolo. Kayo ang inaakala niyang hinihintay niyang pamilya. At nangangamba ako na baka hindi kayo tigilan. Saan man kayo magpunta, hanggat hindi niya kayo naisasama sa kabilang buhay. Dayan? Sigurado ba kayong wala na kayong naiwan? Oo, Lolo. Ay, sige. Wala nang dahilan para magtagal pa tayo dito. Malapit nang dumilim. Kaya kailangang makaalis na agad tayo. Ay, Lolo? Ayaw mag-start. Ha? Anong? Lolo? Hindi kayo makakaalis sa lugar na ito. Hindi ako papayag! Hindi! Miranda! Oh, Diyos ko! Elsie, Eliza, lumabas kayo na sa sakyan. Bilis! Oo! Isasama ko kayong lahat! Lahat kayo! Balik sa loob ng bahay! Dalian niyo! Dali! Anak! Ano? Bakit ka tumigil? Anong ginagawa mo? Pagod na ako, Lolo, Mama. Anak! Eliza! Walang mangyayari kung patuloy natin siyang iiwasan. Anong ibig mo sabihin? Haharapin ko siya. Halika, anak ko. Sumama ka na sa akin. Sabik na ako sa iyo. Sige, sasama ako kung yan ang gusto mo. Pero wag mo na silang idamay. Sige, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa lumang mausoleo. Oo, anak, susunod ako. Eliza! Wag! Nababaliw ka na ba? Wag mong gawin yan, anak! Wag! Hindi, Mama. Gagawin ko ito para matapos na ang lahat. Nakahanda ako at hindi na ako natatakot. Sasama ako sa kanya kahit sa kabilang buhay. Diyan na kayo, Mama! Lolo! Eliza! Anak ko! Eliza! Anak ko! Ano ang susunod na magaganap sa nakapanghihilakbot
natagpong ating iniwan. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lumang Mausoleo sa isa na naman Gabi ng Lagi! Mga nagsiganap, Chiquito del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin.